Melanie? Melanie? Ano ba yun? Tinatawag mo ba ako, Yulo? Melanie? Melanie? Ano ba yun, Yulo? Ano ba? Natutulog yung tao eh. Kalabit ka ng kalabit dyan. Ang ingay-ingay mo. Tinatawag mong pangalan ko eh. Ano? Nananaginip ka yata eh. Patulog ka nga. Puyat yung tao sa trabaho eh. Buisit naman to. Oh. Akala ko kasi tinatawag mo ko eh. Pasensya na. Sige na, magpahinga ka na ulit. Matutulog na rin ako. Ay, kapag nawala yung antok ko, malalagot ka sa akin. Makatulog na nga lang ulit. Baka nananaginip lang ako. Melanie. Ano ba yun? May tumatawag talaga sa akin. Melanie, lumabas ka dyan. Teka, ang boses na yun. Melanie. Melanie! Sino ba yun? Tinatawag niya ako. Lumabas ka dyan, Melanie. Mukhang siya nga. Melanie. Melanie. Tulog na tulog pa rin si Yulo. Parang ako lang yata talaga nakakarinig ng boses na yun. Lumabas ka, Melanie. Labasin mo ko. Ano bang ginagawa niya rito? Siguradong hindi niya ako tatantanan kung hindi ko siya lalabasin. Melanie, hinihintay kita. Lumabas ka dyan at magpakita ka sa akin. Kailangan ko siyang harapin. Kahit napipilitan, lumabas pa rin ako. Sa madilim na sala, agad akong binalot ng takot nang makita ko siya sa anyo niyang kalibadot. Lumilipad ang kanyang ulo. Mahaba ang itim na itim niyang buhok at nakalawit pa ang kanyang mga laman loob sa ere. Naglilikhayo ng tunog na para bang sinasadyang isayaw sa hangin kaya mas nakakakilabot yung tingnan. Anong ginagawa mo rito, Ate Laila? Bakit naman ganyan ang tanong mo sa akin, Melanie? Bakit para bang hindi mo gusto na makita ang pinakamamahal mong pinsan? Hindi naman sa ganoon, Ate Laila. At saka, bakit para bang takot na takot kang makita ko? Dahil ba nagpakita ako sa iyo sa anyong aswang ko? Huwag mong sabihin na natatakot ka sa akin. Hindi naman. Mabuti naman kung ganon. Akala ko kasi nakakalimot ka. Hindi, Ate Laila. Nabigla lang talaga ako na nagpakita ka sa akin ngayon. Mangangamusta lang naman sana ako. Gusto ko lang kumustahin ang kabit ng asawa ko. Ate! Pasensya na. Hindi ka siguro sanay na tinatawag kitang kabit. Tama ba? Yun naman talaga ang totoo, di ba? Baka nakakalimutan mo na yun. Hindi, Ate. Yung pinag-usapan natin. Nakalimutan mo na rin ba? Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na yon. Dahil kung oo, ako na ang magsasabi sa iyo tungkol sa bagay na yon. Para hindi ka makalimot, Melanie. Ate kasi ano? Huwag mong sabihin na bumabali ka na sa usapan natin. Kasi sa nakikita ko ngayon, para bang kinalimutan mo na ang tunay na misyon mo kung bakit kayo magkasama ng asawa ko sa iisang bubong. Kung bakit kayo nagtatabi sa iisang kama at umaasta na parang mag-asawa. Nakakalimot ka na ba, Melanie? Hindi ko naman nakakalimutan ang pinagkasunduan natin, Ate. Bakit hindi ko naman nakikita na naghihirap si Yulo? Ang usapan natin, pahihirapan mo siya, hindi ba? Nag-usap na tayo na ipaghihiganti mo ang panluloko ng lalaking yan sa akin. Pero bakit parang pinagsisilbihan mo pa siya? Tinuturing ko ng asawa si Yulo, Ate Laila. Ano? Nagpapatawa ka ba, Melanie? Baka nakakalimutan mo kung gaano kababaero ang asawa ko. Kaya bago ako, may nakilala na siyang isang babae. At isa pang babae, at isa pang babae bago ka.
Kaya nga kita kinuntsaba na akitin ng asawa ko para ikaw na ang susunod na maging babae niya. Nang sa ganun, maipaghiganti mo ang pang-iiwan niya sa akin dahil mas pinili niya ang ibang babae. Hindi ko kayang saktan si Yulo. Tama ka, pumayag ako sa usapan natin na saktan siya. Napahirapan ko siya, pero nagbago na ang isip ko. Naramdaman ko ang pag-aalaga niya sa akin na hindi ko naramdaman sa iba. Ibig sabihin, bumabali ka na nga sa pinag-usapan natin. Tama ba ako, Melanie? Hindi ko gustong bumali sa usapan natin pero hindi ko kayang pahirapan si Yulo, lalo na ngayon. Ngayon na may nararamdaman ka na para sa kanya? Sumagot ka! Hindi ko ginusto na mahulog kay Yulo, Ate Laila. Alam mo yan. Tumulad ka rin sa mga ibang babaeng madali niyang napaikot sa palad niya, Melanie. Ano nga kala mo? Seseryosohin ka niya na ikaw na ang nag-iisang babae sa buhay niya? Alam ko nagbabago na si Yulo, Ate Laila. Nagbabago? Nagpapatawa ka nga yata. Ako nga nakarelasyon niya ng mahigit 10 taon ay pinagpalit niya pa sa isang babaeng nagtitinda sa karinderya. Ikaw pa kaya? Pasensya na, Ate Laila. Hindi ba pwedeng tigilan mo na lang si Yulo? Matagal na rin naman siya nakipaghiwalay sa'yo, di ba? Hindi! Ano nga kala mo? Ganon-ganon lang kadali yun? Bukod sa may usapan tayo, meron kang kailangang bayaran na utang na loob sa akin. Baka nakakalimutan mo na rin yun. Ate, parang awa mo na. Hindi ko kailangan ng pagmamakaawa mo. Ang kailangan ko ay ang malaman kung nakalimutan mo na rin ba ang utang na loob mo sa akin. Hindi ko nakakalimutan yun. Kung hindi, bakit hindi mo sinusunod ang hinihingi ko sa iyong kapalit sa utang na loob ngayon? Bakit? Akala mo ba simpleng bagay lang ang hiniling mo sa akin noon, Melanie? Nakiusap ka sa akin na ako ang tumanggap ng pamanang lahi ng kalibado. Na ako ang tumanggap ng kakayahan ng pagiging aswang na dapat ay ikaw. Gusto mo na ako magpatuloy ng angka natin. Pinapasan mo sa akin ang responsibilidad na yon dahil sinabi mo, mas gusto mong maging normal na tao. Hindi ba at pumayag ako? Pero sinabi mo naman sa akin noon na gusto mo rin naman talaga magkaroon ng kakayahan na maging isang aswang, di ba? Sabi mo gusto mong maging malakas kesa sa normal na tao. Iniiba mong usapan, Melanie. Gusto ko o hindi, nakiusap ka pa rin. Pumayag ako na akong tumanggap ng lahi para maging normal na tao ka katulad ng gusto mo. Kahit pinipilit ni na amang na dapat ikaw ang susunod na magmamana dahil isa ka pang berhen noon, ako pa rin ang tinulak mo na tumanggap nun. Pinagbigyan kita tapos ngayon, matapos kong pagbigyan ka sa gusto mo, ako naman ang tatalikuran mo! Hindi na ako nakakilos ng mabilis na humaba ang laman loob ni Ate Laila papunta sa akin. Agad yung pumilipit sa leeg ko. Naamoy ko ang malansa at mabahong amoy nun. Kitang-kita ko rin ang galit sa mukha ni Ate Laila habang pinipilit kong pigilan ang paghigpit ng pagkakasakal ng bituka niya sa akin. Hindi ako makahinga, Ate Laila. Yan ang nararapat sa mga katulad mong traitor, Melanie. Ang kapal ng mukha mo na talikuran na lang ako ng basta-basta. Hindi ko ginustong magustuhan si Yulo, pero yun ang naramdaman ko, Ate Laila. Pwes, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na pigilan mo. Pigilan mo na agad na magkagusto sa asawa ko, Melanie. Hindi ko maintindihan. Hindi mo na rin naman siya tatanggapin sa buhay mo, hindi ba? Hindi mo na rin naman gusto na bumalik siya sa buhay mo. Kaya bakit kailangan mo pa na parusahan siya? Dahil gusto ko. Gusto kong magdusa siya. Gusto kong mahirapan siya. Sinayang niya ang 10 taon ng buhay ko. Minahal ko siya. Pinagsilbihan ko siya. Tapos anong ipapalit niya sa akin? Ang lokohin ako. Hinayaan niyang questionin ko ang pagiging asawa ko sa kanya. Tama na. Hindi na ako makahinga, Ate Laila. Sa tingin mo ba, gugustuhin ko pa na buhayin ka? Meron kang normal na buhay ngayon dahil sa akin, Melanie. Dahil sa akin. Hindi ikaw ang naging kalibadot dahil sa akin. Hindi ikaw ang lumilipad dito tuwing hating gabi para humanap ng taong makakain dahil sa akin. Tapos, kakalimutan mo lang ako? Ate, tama na. Umaangat na ako sa sahig. Hindi na talaga ako makahinga. Tama na. Bitawan mo na ako.
Alam mong kayang-kaya kong bawiin ang buhay na meron ka ngayon, Melanie. Anong ibig mong sabihin? Kayang-kaya kitang gawing aswang kung gugustuhin ko. Ano? Ayoko. Natatakot ka. Pero yung pagtalikod sa pinag-usapan natin, hindi ka natakot? Hindi ko gustong maging aswang. Kung ayaw mong maging aswang, pues, binibigyan pa rin kita ng pagkakataon na ituloy ang pinag-usapan natin. Pahirapan mo si Yulo. Pagdusahin mo siya sa kasalanan niya sa akin. Pero, wala nang pero-pero. Gawin mo ang usapan natin kung ayaw mong pati ikaw gantihan ko. Pasalamat ka dahil pinakawalan kita ngayon. Dahil gusto ko na bigyan ka pa ng isang pagkakataon. Gaya ng sinabi ko, tumuloy ka sa plano. Pahirapan mo ang asawa ko. Dahil kung hindi, idadamay na kita sa paghihiganti ko, Melanie. Alam mo kung gaano ako kabrutal. Ibibigay ko lang naman sa iyo ang pinakaayaw mo, ang maging aswang. Alam mo na siguro na may kakayahan akong gawing aswang ang sino mang babae na gustuhin ko. Hindi ako papayag na maging aswang ako. E di mabuti. Kung hindi ka papayag na maging katulad ko, e di malinaw ang kapalit na hinihingi ko, Melanie. Parusahan mo ang asawa ko. Itatak mo sa kukote mo na kabit ka lang at ako pa rin ang asawa ni Yulo. Kaya gawin mo ang misyon mo kung bakit ako pumayag na maging kabit ka. Oo. Sige. Panghahawakan ko yung sinabi mo. Dapat sa mga susunod na araw, makita ko na ang gusto kong makita kay Yulo. Hahanap ako ng tiyempo. Huwag mo sanang madaliin, Ate Laila. Hindi na ako makapaghihintay pa, Melanie. Inip na ako. Gusto ko na ng agarang resulta, kaya wag mo na akong paghintayin pa ng matagal. Malinaw ba? Oo, ate. Malinaw. Kung ganon, magpakasaya ka ulit sa piling ng asawa ko. Sipingan mo siya hanggat gusto mo. Wala namang problema sa akin yun eh. Basta ang mahalaga, magawa mo rin ang tungkulin mo sa akin. Pahirapan mo siya. Gusto kong magdusa siya. Babalik na lang ako. Gugulatin na lang kita ulit sa susunod kong pagbisita. Kinabukasan, maaga akong gumising para maipaghanda ng pagkain si Yulo bago siya pumasok sa trabaho. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin maiwasan na hindi isipin ang nangyari kagabi at ang mga banta sa akin ni Ate Laila. Melanie! Ano ba? Aha? Ano yon? Kanina pa kita tinatawag ah. Ang sabi ko, matagal pa ba yung inutos kong pritong longganisa? Tagal mo kasi dyan eh. Sige. Sandali lang. Patapos na rin ako. Bilisan mo, gutom na ako eh. Baka mamaya niyan, maliit pa ako sa trabaho. Sige. Ito na. Maluluto na. Pakibilisan naman oh. Ito na. Eh yung kape ko, kanina ko pa rin yun hinihingi eh. Ito na rin. Bakit ba parang wala ka sa sarili mo ngayong araw, ha? Ha? Hindi naman Oh? Ano pang ginagawa mo? Bakit nakatayo ka pa dyan? Hindi mo ba ako sasabayan kumain? Sige. Uupo na rin ako. Huwag ka lang masyadong kumain ng kanin, ha? Nananaba ka na eh. Ha? Ang sabi ko, bawasan mong pagkain ng kanin. Bumibilog ka na, oh. Alam mo namang ayoko sa matataba. Sige, Yulo. Tsaka kapag nagkakape ka, huwag mo nang lagyan ng asukal. Black coffee na lang. Ay, nako. Dati ang sexy-sexy mo eh. Talagang lumulubo ka na. Sige, magbabawas ako. O siya, kumain ka na. Sige lang, mauna ka na. Mamaya na lang ako kakain. Para ano? Para hindi ko mabantayan kung gaano karaming makakain mo ngayong almusal? Kumain ka na, sabayin mo na ako. Pagkatapos mo akong sabihin ng ganun, sa tingin mo magkakaroon pa ako ng gana? Para sa'yo naman na sinasabi ko ah. Oo na. Siya nga pala. May gusto kong sabihin. Oh, ano naman yun? Gusto ko sanang lumipat na tayo ng bahay eh. Lumipat ng bahay? Ano bang trip yan? Sa tingin mo ba, ganun lang kadali ang lumipat ng bahay? Alam kong hindi madali, Yulo. Pero gusto ko na talagang lumipat ng bahay eh. Ayoko na rito.
Gusto ko sa malayo. At bakit? Ano naman ang dahilan mo? Ano pumasok sa isip mo, Aber? Wala. Basta, gusto ko lang na umalis na rito. Madali lang sabihin sa'yo yan kasi taong bahay ka naman eh. At wala kang iniisip na trabaho. Paano naman ako? Ayoko. Anong ayaw mo? Pwede naman tayong magtayo na lang ng tindahan sa bagong lilipatan natin na lugar. O kahit na anong business. Maganda ang trabaho ko rito. Sa tingin mo ba iiwan ko lang yun ng basta-basta? Nangako ka sa akin, Yulo. Sabi mo, ibibigay mo sa akin lahat ng gusto ko nung nililigawan mo pa lang ako. Pinatulan kita kahit may asawa ka. Tapos ngayon, pinabaliwala mo lang ang gusto ko. Ang ibig kong sabihin na ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo yung mga material na bagay lang, Melanie. Wala naman akong gustong gamit. Ang gusto ko, lumipat na tayo ng bahay. Yung malayo rito. O sige, bigyan mo ko ng rason kung bakit gusto mong lumipat. Yung valid na rason ha, at hindi yung gusto mo lang. Sa gusto ko lang eh. Kailangan ba may rason? Aba, syempre. Sa gusto ko nga. Yun lang. Teka, huwag mo sabihin na pinagdududahan mo ako na may babae ako. Ano? Hindi ka naman siguro aasta ng ganyan kung hindi mo ako pinagdududahan na may babae ako, tama ba? Iniisip mo na may babae ako sa trabaho kaya gusto mo akong ilayo doon. Akala ko ba pinagkakatiwalaan mo na ako ngayon? May tiwala ako sa'yo. Hindi ko naman iniisip na may babae ka eh. Pwede ba, Melanie? Huwag ka na magsinungaling. Hindi mo naman may isip na bigla-biglang lumipat ng bahay kung hindi mo ako pinagdududahan na may babae ako sa trabaho ko. Bakit ba masyado kang defensive dyan? Masyado ka naman yatang galit samantalang wala naman akong sinabing ganon. Huwag mong sabihin na meron ka talagang babae sa trabaho mo. Ewan ko sa'yo. Bakit ka tumayo? Aalisan mo ko? Nakakawalang gana ka kumain eh. Galing ng timing mo eh. Fine. I'm sorry. Hindi ko naman talaga iniisip na may babae ka, Yulo. Gusto ko lang talaga na umalis na rito. Yung bagong buhay talaga. Masama bang hilingin yun? May trabaho nga ako. Alam mo, magandang trabaho ko, di ba? Kasundo ko pa yung boss ko. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Pero kasi... Alis na nga ako. Doon na lang ako sa kantin sa opisina kakain. Nakakawalang gana ka. Teka lang, Yulo. Basta, hindi ako pumapayag na aalis tayo rito. Hindi tayo lilipat. Tapos ang usapan. Pakinggan mo naman muna ako. Gaya ng sabi ko, tapos na ang usapan na to, Melanie. Papasok na ako. Wala na ako nagawa pa nang tuluyan ng umalis si Yulo. Nagplano ko na hintayin siya sa kanyang pag-uwi para muling kausapin. Pero gabi na siyang umuwi at lasing na lasing kaya hindi ko maiwasan na magalit. Uwi pa ba to ng matinong asawa, ha, Yulo? Bago ko umalis, nagbubunga nga ka na. Hanggang ngayon ba naman? Kasi, uwi pa ba to ng lalaking may inuuwi ang asawa? Pwede ba, Melanie? Tigil-tigilan mo ko. Alam mo naman na ayoko nang magbubunga nga ka, di ba? Nakakadiri na eh. Hindi ako magbubunga nga rito kung umaasta ka ng matino dyan. Saan ka ba galing, ha? Sino ang kainuman mo? Yan ang sinasabi ko. Pagdududahan mo na naman ako. Hindi kita pinagdududahan. Gusto ko lang malaman kung sino ang mga kainuman mo. Di sino pa ba? Di yung mga katrabaho ko. Naikwento ko sa kanila na gusto mong umalis sa lugar na to. Niloko nila ako na baka yun pala ang huling pagkakataon na magiging katrabaho ko sila. Kapag umalis na ako, kaya nagaya silang uminom. Pero sinabi ko na hindi ako alis at wala balak na umalis. O ano? Naniniwala ka na? Kaya nga kita hinintay na umuwi kasi... Kasi ano? Ipipilit mo pa rin? Gusto ko na nga umalis dito. Tumigil ka na nga, Melanie. Naririndi na ako sa'yo, ha? Hindi mo nga ako mabigyan ng magandang rason, eh. Hindi mo ba ako pwedeng pagbigyan? Kahit ngayon lang, Yulo. Hindi. Malinaw ang sinabi ko na hindi tayo aalis dito. Tulog na ako. Nag-uusap pa tayo, aalisan mo na naman ako, ha? Tatalikuran mo na naman ako? Ewan ko sa'yo. Masyado kang mabunganga. Tutulog na ako. Bumalik ka rito. Lagi mo na lang akong tinatalikuran. Kung ayaw mo matulog, pues magpatulog ka. Grabe, talagang pinagbagsakan mo pa ako ng pinto. Ate Laila?
Bakit naman gulat na gulat ka pa rin? Nasaan yung tao na ako ngayon, no? Wala ka na dapat ikagulat pa. Kanina ka pa ba dyan? Obvious naman na kararating ko lang. Kasi kung kanina pa ako rito, di sana nakita na ako ng magaling kong asawa, na asawa mo na rin ngayon. Siya nga pala, pasensya ka na kung pumasok na ako ng dire-diretso. Bukas kasi yung pinto At saka dating bahay ko rin naman to. Nandun pa rin siguro talaga yung kasanayan ko na pumasok dito ng walang paalam. Buti hindi ka nakita ni Yulo. Wala rin naman akong interes na magpakita sa kanya. Baka kasi mapatay ko pa siya nang wala sa oras. Hindi mo naman ako kailangan bisitahin gabi-gabi, Ate Laila. Tinitingnan ko lang kung may hakbang ka na bang ginagawa sa pinag-usapan natin. Humahanap pa ako ng tiyempo, Ate Laila. Mukhang hindi ka nga makahanap ng tiyempo para pahirapan siya dahil sa sitwasyon mo ngayon. Mukhang ikaw ang naghihirap at hindi siya. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo nga, nasistress ka na rin sa ginagawa niya. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Sa una lang siya sweet, sa una lang siya magaling, sa una lang siya susunod sa'yo. Tapos, kapag napaamo ka na niya, at nakuha na niya ang gusto niya sa'yo, hindi mo na mamalaya na ikaw na ang sunod-sunuran sa kanya. Ganyan na ganyan din siya sa akin nung una. At alam mo ba kung bakit nagbabagong trato niya? Bakit? Sasabihin ko ba? Baka masaktan ka. Ano yun? May nalalaman ka ba? Ay naku, napakabastos mo naman sa bisita mo, Melanie. Hindi mo man lang ba ako pauupuin? Umupo ka. Ikaw na rin naman ang nagsabi na dati mong bahay to, di ba? Alangan naman na pagsilbihan pa kita. Oh, bakit parang galit ka na yata ngayon, Melanie? Wala pa nga akong sinasabi. Ginugulo mo kasi ang utak ko. Sinasabi mo parang may nalalaman ka kay Yulo na hindi ko alam. Kasi naman, masyado ka nagtitiwala na hindi na magloloko pa sa'yo si Yulo. Malaki ang tiwala ko kay Yulo. Pinakita niya sa akin na nagbabago siya. Nagpapatawa ka talaga. Ibig sabihin, may nalalaman ka talaga? Ano yun? Sabihin mo na. May ibang babae ang asawa ko. Ha? Ano? Teka, baka maguluhan ka. Hindi ikaw yung babaeng tinutukoy ko. Nakalimutan ko, kabit ka rin nga pala ng asawa ko. Ang ibig kong sabihin, bukod sa'yo na isa pang kabit rin, meron pa siyang isa pa. Hindi ako naniniwala. Talaga? Bakit ka naman hindi naniniwala, Melanie? Dahil ba iniisip mong napabago at napatino mo talaga ang asawa ko? Walang babae si Yulo. Bakit nga yan ang pinanghahawakan mo? Sa tingin mo ba wala siyang kakayahan na magloko? Ilang beses niya nang nagawa sa akin Sa'yo pa kaya? Nagawa niya sa'yo pero hindi sa akin. Kaya umalis ka na, Ate Laila. Alam ko naman kung bakit mo sinasabi to Para ano? Para magkaroon ako ng rason na magalit kay Yulo? Para paghigantihan ko siya gaya ng gusto mo mangyari, ha? Di lumabas din ang totoo. Nanggaling mismo sa bibig mo na wala ka naman pala talagang balak na tumupad sa usapan natin. Ate Laila, umalis ka na, pakiusap. Hayaan mo na kami ni Yulo. Nagmamahalan kaming dalawa. Sinasabi ko na nga ba? Talagang wala kang ginawa na hakbang para matuloy ang gusto kong mangyari kay Yulo. Walang kwenta, traidor. Hetong sayo! Nagulat na lang ako at hindi na nakakilos pa nang biglang humaba na ang dila ni Ate Laila. Agad yung umatake sa akin. Ramdam ko na may tumusok sa leeg ko at otomatikong ininda ang kakaibang sakit na dulot ng atake niya. Aray! Ang sakit! Ano yun? Ano ka ba? Huwag kang OA. Parang kagat lang yan ng langgam sakit. Parang may kung anong tumusok sa leeg ko. Ano ba yun? May nilagay ka ba sa akin? Inilagay? Huwag kang mag-alala. Regalo yan, Melanie. Regalo? Anong regalo? Regalo para sa mga traidor na tulad mo.
Anong ginawa mo sa akin, Ate Laila? Anong nilagay mo sa akin? Simpleng marka lang yan. Marka? Oo, marka. Marka ng kasunduan natin na gusto mong kalimutan. Yan ang magiging kabayaran kung patuloy mo akong susuwayin. Ano? Hindi na matatanggal sa iyo ang regalong binigay ko. Mawawala lang yan kung tutupad ka sa usapan natin. Kung susundin mo ang pinag-uutos ko sa iyo. Aray, kumikirot pa rin. Mapupunta sa iyo ang pagdurusa na gusto kong mapunta kay Yulo. Kaya hanggat hindi mo siya pinapahirapan, ikaw ang maghihirap. Hindi ko maintindihan kung ano ba itong binigay mo sa akin. Sakit ba to? Sabihin mo. Sakit na ba ang pagiging aswang ngayon? Ano? Tama ang narinig mo. Hinawahan na kita ng pagiging aswang, Melanie. Hindi, ayoko. Hanggat hindi ka tumutupad sa kasunduan natin, unti-unti kang magiging aswang sa darating na mga araw. Ayoko, Ate Laila, parang awa mo na. Ayoko maging aswang, ayoko maging katulad mo. Nasa kamay ko ang tanging magpapabalik sa'yo sa normal. Isang inumin yun na tanging ako lang ang may hawak. Ibibigay ko lang yun sa'yo kapag ipinaghiganti mo na ako kay Yulo. Tumupad ka sa usapan at tutupad din ako sa usapan. Hindi ko talaga kayang saktan si Yulo. Kung gusto mo, ikaw na lang. Ikaw na lang ang magpahirap sa kanya. Huwag mo lang ilagay sa kamay ko ang buhay ng lalaking mahal ko. Kung kaya kong gawin yun, di sana matagal ko nang ginawa. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya dahil isinumpa ako. Ano? Sino? Si Yulo ba? Oo. Kaya hindi ko siya magawang lapitan o masaktan dahil may kontrang pumoprotekta sa kanya. Alam niyang galit na galit ako sa kanya nang maghiwalay kami kaya alam niya sa sarili niya na gagawin ko ang lahat. Masaktan ko lang siya. Matalino ang gunggong dahil kumonsulta agad siya sa isang albularyo para lagyan ng pangontrang sarili niya. Isinumpa niya ako na hindi ako pwedeng makasakit ng kahit sino man lalaki. Kaya nga kita nilapitan nun dahil gusto ko na ikaw ang gumanti para sa akin. Dahil akala ko, hindi mo ko magagawang talikuran ng basta-basta sa kabila ng pag-ako ko sa angkan ng kalibadot na dapat ikaw ang kukuha. Gaya ng sinabi ko, hindi ko inakala na mahuhulog ako kay Yulo, ate. Maniwala ka, pinigilan ko. Pwes, hindi sapat ang pagpigil na ginawa mo, Melanie. At hindi mo rin mapipigilan ang unti-unting pagkalat ng hawak ko sa katawan mo. Kaya nasisiguro ko sa'yo, magiging aswang ka na rin katulad ko. Hindi, ayoko. Kung ganon, kumilos ka na. Dahil sa paglipas ng araw, siguradong magiging katulad na rin kita kung hindi mo maiinom ang lunas. Napakasama mo, Ate Laila. Napakasama mo. Alam mo kung anong masama? Yung talikuran mo ang sarili mong kadugo para lang sa isang lalaking niloloko ka rin. Sinasabi ko na sa'yo, Melanie, niloloko ka lang din ng asawa ko. Kaya huwag ka nang magbulag-bulagan pa. Hindi ako niloloko ni Yulo. Kawawa ka talaga. O siya, kung yan talaga ang gusto mong paniwalaan, pues hindi kita pipilitin. Pero ito lang ang nasisiguro ko sa'yo. Alam kong babalik ka sa akin at sasabihin mong tama ako. Hindi mangyayari yon. Sige, kung hindi mangyayari yon, isa lang ang sigurado kong mangyayari. Magiging aswang ka, Melanie. Kung pipiliin mo pa rin siya, magiging katulad kita. Kung pipiliin mo naman ang sarili mo, simulan mo nang maghiganti kay Yulo dahil tumatakbo na ang oras mo. Nahihilo ako. Parang nangihina ang buong katawan ko. Simula pa lang yan, Melanie. Nagsisimula pa lang tayo. Aray, hindi ko na magalaw ang katawan ko. Oh, dahan-dahan sa pagbagsak, ha? Baka tumama ang ulo mo sa upuan at mabangasan ka. Mas lalo kang papalitan ni Yulo niyan. Walang iya ka talaga. Magkikita pa tayo, Melanie. Sa ngayon, damhin mo muna ang sakit na ibibigay sa'yo ng marka na yan na unti-unti kang gagawing aswang. Sama mo.
Sa 2 oras na lumipas, ininda ko ang kakaibang kirot sa leeg ko. Sinubukan kong gamutin yon pero hindi gumaling. Dahil doon, napagpasyahan kong kumonsulta na sa kakilala kong albularyo. Siya ang nagtanggal ng balabal na nakapulupot sa leeg ko at sa kanya yon ininspeksyon. Masyado nang nangingitim ang palibot ng sugat. Lumalabas na din ang ugat sa leeg mo na para bang sasabog anumang oras. Malala na ho ba, Apong Ubek? Abay, oo. Saan mo ba nakuha ang sugat na to, Iha? Malabo naman na natuklaw ka ng ahas sa mismong leeg mo. Hindi po asang may gawa niyan. Abay, ano? Dalawang maliit na bilog itong sugat mo na parang galing sa ahas. Hindi po kayo maniniwala kung sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang gusto ko lang pong malaman kung meron po ba kayo maibibigay sa akin na gamot para gumaling ito. Pinahiran ko na po ng iba't ibang klase ng ointment tong sugat ko pero para bang lalo lang lumalala. Talagang mas lalala yan kung hindi naman tumutugma ang lunas na ipinapahid mo. At paano ako makakagawa ng lunas para sa'yo kung hindi mo naman sasabihin sa akin kung saan mo nakuha ang mga sugat na yan, Iha? Dahil siguradong hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko, Apong Ubek. Bakit hindi mo subukan? Pamilyar po ba kayo sa kalibadot? Kalibatot? Ang aswang na nahahati ang ulo at laman loob sa katawan? Tama ho kayo. Yun nga po. Ay, sa tingin ko ay wala akong maitutulong sa'yo sa bagay na yan, Iha. Ho? Bakit ho wala? Wala akong alam tungkol sa ganyang lahi ng aswang. Ay, hindi ko alam kung paano sila makokontra. Kung ganon, hahayaan ko na lang ho ba tong sugat ko? Lagi pa rin po itong kumikirot eh. Ang sakit-sakit ho. Damay ang buong katawan ko sa tuwing sumasakit to. Tsaka may kung anong dilaw na likido ang lumalabas dun sa butas. Parang nana pero mabaho. Kaya ng sinabi ko, Iha, wala akong maitutulong sa'yo. Madali sana kung simpleng kulam o barang lang yan. Magagamot pa kita sana. Pero hindi. Wala akong alam sa mga kalibadot. Hindi ho pwede. Hindi pwedeng wala akong gawin. Baka nasa kamay rin ng aswang na yon ang tanging lunas para gumaling ka. Hindi niya ibibigay sa akin ang lunas. May mabigat siyang bagay na hinihiling sa akin bilang kapalit. At hindi ko kayang ibigay ang gusto niya ng ganun-ganun lang. Ano bang hinihingi niyang kapalit? Pwede ko bang malaman? Gusto niyang saktan ko at pagdusahin ang lalaking mahal ko. At hindi mo yun kayang gawin? Hindi ko kaya. Mahal ko si Yulo. Kung ganon, mas pinipili mo magtusa ka sa binigay niyang sugat sa'yo. Kung ito na po talaga ang magiging kapalaran ko, siguro kailangan ko na itong tanggapin. Ang ibig mo bang sabihin ay mas pinipili mong iligtas ang lalaking mahal mo kaysa iligtas sa sarili mo? Alam ko mahirap maintindihan ang desisyon ko pero yun po ang totoo, Apong Ubek. Hindi ko talaga kayang saktan si Yulo. Mas pipiliin ko pang isugal ang buhay ko, mailigtas ko lang siya. Siya ang kauna-unahang lalaki na minahal ko at handa ako na siya rin ang maging huli. Paano kita matutulungan kung hindi mo pa rin pala tinutulungan ang sarili mo, Iha? Pero hihingi pa rin ako ng pasensya dahil wala talaga ako maitutulong sa'yo. Wala akong sapat na kaalaman tungkol sa aswang na kalibadot. Wala na akong nagawa pa kung hindi ang umiyak. Sinimulan ko nang tanggapin na magiging aswang na ako. At bago pa mangyari yon, binalak kong magpakalayo-layo na kay Yulo. Naisipan ko muna siyang puntahan sa trabaho bago tuluyang iwan. Pero wala na raw siya ron, sabi ng mga katrabaho niya. Tinawagan ko tuloy ang kakilala kong katrabaho niya. Hello, Emma? Oh, Melanie, napatawag ka. Nagpunta kasi ako sa opisina niyo kanina pero sabi ng gwardiya na nakausap ko, wala raw si Yulo. Alam mo ba kung nasan siya? Ang alam ko, maaga siyang nag-out eh. Maagang nag-out? Oo, nabanggit pa nga niya na masama raw ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. Pero alam naman niyang kukonsulta ako ngayon sa manggagamot kaya hindi niya kailangang umuwi ng maaga kung nag-aalala siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya nag-out ng maaga eh. Basta nakita ko siya nang sabay silang sumakay ni Katrina sa tricycle paalis. Katrina? Sino naman yun? Yung bagong intern namin na siyang nag-handle.
Ah, ganun ba? Baka pareho lang sila ng ruta na dadaanan kaya nagsabay na sila. Baka nga. O siya, uuwi na ako sa bahay. I-check ko na lang si Yulo kung nandun na siya. Salamat, Emma, ha? Wala yun. Bye! Manong, dito na po ako. Para na po. Ito po yung bayad. Bukas na nga ang ilaw ng bahay. Mukhang nakauwi na nga siya. Kailangan mo na magpaalam sa kanya. Alam kong masasaktan ka, Melanie, pero gagawin mo to para hindi masaktan ng lalaking mahal mo. Ay, kakayanin ko to. Ano yun? Sino ba yung umuungol? Grabe ka talaga, Katrina. Sige pa. Si Yulo nga. Sige pa, yan. Ganyan nga. Sa kwarto namin nanggagaling yung ungol na yun. Sana mali yung iniisip ko. Sige pa, Katrina. Yulo! Melanie? Anong ibig sabihin nito? Melanie! Baboy ka! Dito pa talaga sa kwarto natin? Dito pa talaga kayo gumagawa ng milagro? Ng kababuyan yung dalawa? Magpapaliwanag ako. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Kitang-kita ko ang kababuyan na ginagawa mo kasama yung babaeng yan. Hoy, ikaw! Alam mo bang may asawa tong lalaking to, ha? Melanie, kumalma ka nga. Sa tingin mo kakalma ako matapos kitang mahuli sa akto? Hoy, babae, saan ka pupunta, ha? Bumalik ka rito! Ano ba? Huwag mo na siyang habulin. Itawan mo ako, ano ba? Sinabi ko na huwag mo na siyang habulin, di ba? Talagang gagawa ka pa ng iskandalo? Ako pa talagang gumagawa ng iskandalo? Ano sa tingin mong ginawa mo? Talagang itinaon mo pa na may lakad ako ngayong araw para makapagdala ka ng babae dito. Wala iya ka. Akala ko nagbago ka na. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Ano? Talagang ganun-ganun na lang yon, ha? Ano pa bang gusto mong ipaliwanag ko? Kitang-kita na nga ng dalawang mata mo, di ba? Alam nga naman tumanggi pa ako. Walang iya ka talaga. Napakawalang iya mo. Akala ko nagbago ka na. Akala ko iba ka sa dating Yulo na nakilala ko. Pero hindi pala. Ni katiting na pagbabago, wala. Pwede ba? Kung hihiwalayan mo ako, hiwalayan mo na lang ako. Anong marami pang kuda dyan? Napakasama mo. Ang sama-sama mo. Aray! Ano ba? Huwag ka nga pasuntok-suntok sa dibdib ko, ha? Halos isuko ko ang sarili kong buhay para sa'yo tapos ganito lang pala ang isusuklay mo sa akin. Naririndi talaga ako sa dami mo pang sinasabi. Ano ba? Hihiwalayan mo ba ako o hindi? Paano mo nagawa sa akin to, ha? Paano? Binigay ko naman lahat sa'yo, ha? Yan ang problema sa'yo. Ang dami mong sinasabi, ang dami mong reklamo, napakabungangera mo. Kuda ka ng kuda. Mabuti pa si Katrina. Sinasabi mo bang buti pa ang babae mo, ha? Bakit? Babae rin naman kita. Parehong saya lang ang pinanggagalingan nyo ni Katrina. Talaga bang wala ka ng pagbabago? Matapos kitang pagsilbihan, alagaan, suportahan? Dahil nagbago ka, Melanie. Ako pa yung nagbago? Oh! Hindi ka naman masyadong demanding dati, Hindi ka naman ganyang kabunganga dati. Hindi mo ako pinagdududahan. Pero ngayon, pinagdududahan mo na ako. Kaya nga gusto mong umalis dito, di ba? Kaya gusto mong lumipat ng bahay? Sinabi ko naman sa'yo na hindi nga yun ang dahilan. Sus, itinatanggi mo pa. Alam ko naman talaga Hindi mo lang masabi. Alam ko pinagdududahan mo ko na may babae ako. Kaya yan, tinutoo ko na lang. Binabaliktad mo ba ako? Aminin mo na lang na babaero ka talaga at hindi ka marunong makontento. Sinabi ko na sa'yo, isipin mo na kung ano gusto mong isipin at hindi na ako lalaban pa. Kung hihiwalayan mo ko, umalis ka na. Ano? Naririnig mo ako, di ba? Umalis ka na. Kung wala ka na talagang tiwala sa akin at lagi mo na lang ako pinagdududahan, umalis ka na. Iwan mo na ako. Talagang aalis ako. Sige, alis na. Ngayon na. Pagsisisihan mo to, Yulo. Sisiguruhin kong pagsisisihan mo to.
Dahil sa galit na nararamdaman ko kay Yulo, isang lugar lang ang sigurado akong gusto kong takbuhan. Nakita ko ang aking sarili sa harapan ng isang bahay. Sunod-sunod akong kumatok sa labas ng pinto ng bahay. Hindi nagtagal, pinagbuksan niya ako. Makahulugang ngiti ang ibinato niya sa akin. Oh, Melanie, pumasok ka. Sabi ko na nga ba't magkakaroon ako ng bisita ngayong gabi? Nandito ka ba para hingin na sa akin ang gamot sa ibinigay kong sugat sa'yo? O nandito ka para sabihin na tama ako? Tama ka, Ate Laila. Sabi ko naman sa'yo hindi ka lang naniniwala sa akin. May babae siya. Ang katulad ni Yulo, wala ng pag-asa na magbago pa. Tama ka. Hindi pa rin talaga siya nagbabago. Masyado mo lang kasing pinaniwala ang sarili mo na nagbago na siya. Kilala ko ang asawa ko. Hanggang ngayon alam kong tinuturing ka lang niyang kabit. Kaya nga ganun lang kadali sa kanya na palitan ka, hindi ba? Gusto ko siyang gantihan. Kaya ka ba nandito ngayon sa harapan ko? Pumapayag na akong ituloy ang napagkasundoan natin. Tingnan mo nga naman. Kailangan mo pang masaktan para lang gawin ang gusto kong mangyari. Gusto ko siyang bigyan ng leksyon, Ate Laila. Gusto ko siyang matuto sa mga pagkakamali niya. Ang mga katulad ni Yuloy hindi na kayang maturuan pa. Pero gusto ko pa rin siyang bigyan ng leksyon. Kung ganun, susunod ka na ba sa gusto kong mangyari? Oo, Ate Laila. Pahihirapan ko siya. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na nararamdaman ko. Ang sakit na naramdaman mo rin. Maghihiganti na ako para maturuan siya ng leksyon. Yan ang matagal ko nang gustong marinig sa'yo, Melanie. Anong gusto mong gawin ko, Ate Laila? Saan ako magsisimula? Heto, kunin mo to. Ano yan? Anong laman ng boteng yan? Lason ba yan? Wala akong balak na patayin siya, ate. Huwag ka mag-alala. Hindi lason ang laman nito. Ito ang magpapahirap sa kanya. Ito ang magdudulot sa kanya ng kakaibang sakit. Anong gagawin ko rito? Iahalo mo yan sa kakainin niya o kahit na sa inumin niya. Kailangan maubos mo ang laman ng boteng yan. Anong klaseng sakit ang maidudulot nito sa kanya? Sakit na kahit siya, hindi niya aakalain na mararamdaman niya buong buhay niya. Pero gaya ng sinabi ko, wala akong balak na patayin siya, Ate Laila. Hindi siya mamamatay dyan. Pero paano ko ihahalo to sa pagkain niya kung pinalayas na niya ako sa bahay niya? Bumalik ka doon. Ha? Ano? Kailangan mong bumalik. Iparamdam mo sa kanya na hindi mo kayang mawala siya sa buhay mo. Yun ang gusto niya. Doon tumataas ang ego niya. Kapag naramdaman niyang naghahabol ka na, tatanggapin ka niya. Alam mo kung bakit? Bakit? Gusto niya kasi yung mga babaeng magiging sunod-sunuran sa kanya. Yung tipong mahahawakan niya sa leeg. Kaya pala ganun lang kadali sa kanya na bitawan ako dahil alam niyang pumapalag ako sa kanya. Mismo. Kaya nga iparamdam mo sa kanya na magiging sunod-sunuran ka sa lahat ng gusto niya. Kapag yun ang ginawa mo, malabong hindi ka niya tanggapin ulit. Sige, Ate Laila, babalik ako sa kanya. Ipakita mo kay Yulo na hawak ka niya sa leeg. Pero ang totoo, ikaw naman talaga ang tunay na lumalaro sa larong sinimulan niya. Na ikaw ang nagpapaikot sa kanya sa palad mo at hindi siya. Sige, ate, yan ang gagawin ko. Huwag mo na sana akong bibiguin ngayon, Melanie. Hindi na, Ate Laila. Hindi na kita bibiguin pa. Kung ganon, aasahan ko yan. Pwede ko na rin bang makuha ang gamot para dito sa sugat ko? Hindi ko pa yun maibibigay sa ngayon. Ha? Pero bakit? Kasi hindi ako sigurado kung hanggang saan ka magpapatuloy sa pagpapahirap mo kay Yulo. Gusto ko munang makasiguro na may mangyayari na sa kanya bago ko yun ibigay sa'yo. Pero paano kung matuluyan na rin ang pagkakahawa mo sa akin, Ate Laila? Ayoko maging aswang. Kahit maging aswang ka, iinumin mo lang ang gamot na meron ako at babalik ka na rin sa normal. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Sa tingin mo ba niloloko kita? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang talaga na makasiguro. Tutupad ako sa usapan natin, Melanie. Basta tumupad ka lang din sa pinagkasunduan natin. Ganun lang yun kadali. Tutupad ako, Ate Laila. Pangako. Tama nga ang sinabi ni Ate Laila.
Tinanggap nga ako ni Yulo nung bumalik ako sa bahay niya. Kaso, nag-iba na lalo ang trato niya sa akin. Para na lang niya ako naging utos-utusan. At dahil ako nagluluto ng pagkain niya, malaya kong naiyahalo ang langis na binigay sa akin ni ate sa pagkain ni Yulo. Mamaya, malilate nga pala ako ng uwi, ha? Bakit? Anong bakit? Kailangan mo pa bang malaman? Hindi naman. Nasaan na yung kape ko? At saka, bakit ang tagal ng ulam? Ang kupad mo namang kumilos. Nagluto kasi ako ng sinigang dahil pagbabaunan kita para sa tanghalian mo. Hindi ka na lang sana nag-abala. Sa kantin na lang sana ako kakain, eh. Kainin mo na to dahil paborito mo to. Wala na ba yung adobong niluto mo kagabi? Ubus na eh. Pero masarap din naman to. O siya, bilisan mo na makapasok na ako. Sige, Nasaan na yung kape ko? eto na. Parang sumasarap na rin yung timpla mo ng kape ko, ha? Salamat. Sige, inumin mo na at ipagsasandok na kita ng ulam mo. Bilisan mo naman kumilos. Oo, sige. Oo, ano nangyayari sa'yo? Napasok ka ba ng kape? Hindi. Biglang sumakit yung tiyan ko, eh. Para akong sinikmurahan. Ang sakit. Bakit naman biglaan? Hindi ko alam. Ang sakit talaga. Mahiga ka kaya muna. Hindi pwede. May trabaho ako. Aray. Makakapasok ka ba sa lagay mong yan? Huwag ka na kayang pumasok. Hindi pwede. Papasok nga ako. Hinihintay ako ni Ka. Nino? Sinong naghihintay sa'yo? Huwag ka ngang marami pang tanong. Kaya ko na to. Alis na ako. Yulo! Aray! Ba't bigla akong natumba? Nangihina rin bigla ang dalawang binti ko. Huwag ka na kasing pumasok. Makinig ka naman sa akin, oh. Halika, aalalayan kitang maupo. Lalong sumasakit yung sikmura ko. Ba't ganun? Parang naghiinit ang buong tiyan ko. Aray! Parang nasusunog? Ha? Anong klaseng tanong yan? Pwede ba? Alalayan mo na ako at ihiga mo na lang muna ako sa kama. Sige. Dahan-dahan lang naman, oh. Ang sakit talaga. Mahiga ka na muna rito. Iangat mo yung pa ako. Hindi ako masyado makagalaw, eh. Sige. Aray, dahan-dahan lang. Sa tuwing gagalaw ako, parang nakakonekta sa tiyan ko, eh. Larong sumasakit. Dito ka lang. Ikukuha muna kita ng gamot. Sige, bilisan mo. Talagang sakit, eh. Aray! Parang ang init talaga ng tiyan ko. Babalik ako. Bilisan mo! Oo, teka. Kukuha lang ako ng gamot at tubig. Ang sakit talaga. Yan na ang nababagay sa'yo. Melanie, ano ba? Bilisan mo! Heto na! Teka, sandali! Oh, ano nangyayari sa'yo ngayon? Nasusuka ako! Ano ba yan? Dito ka pa talaga sumuka. Hindi nga ako makagalaw na maayos, di ba? Nasaan ba yung kinuha mong gamot? Oh, heto. Akin na! Ito rin yung tubig. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bigla-bigla naman ang pagsama ng pakiramdam ko. Grabe. Dahil nakainom ka na ng gamot, magpahinga ka na muna. Grabe. Ang sakit talaga ng tiyan ko. Tatawagan ko na lang yung katrabaho mo na si Emma at sasabihin kong hindi ka makakapasok. Sige, sige. Dito ka na muna. Tatawag na muna ako. Oo, sige na. Lumakad ka na. Ganyan nga, Yulo. Yan ang gusto ko. Ang makita kang nasasaktan. Nagsisimula pa lang tayo. Siguruhin mong kakayanin mo hanggang dulo. Lumipas ang 2 araw at hindi na nakapasok pa si Yulo sa trabaho niya. Nagpapanggap lang ako na nag-aalala sa kanya nung una kahit ang totoo ay natutuwa ako sa bawat pagdaing niya. Pero isang araw, hindi ko inaasahan ang nakita ko. Melanie! Melanie! Bakit? Ano nangyayari? Nagluluto pa ako ng hapunan eh. Tingnan mo to tiyan ko!
Paano ang tiyan mo? Bakit ganyan? Bakit parang nalalapnos ang balat mo? Parang natatanggal ang balat. Hindi ko alam, Melanie. Ang baho rin. Saka ang lansa. Dalhin mo na ako sa ospital, Melanie. Pero wala tayong pera. Ilang araw na akong nakaratay dito. Parang nasusunog ang buong katawan ko sa init ng nararamdaman ko. Kailangan mo na ako dalhin sa ospital. Paano kita madadala sa ospital kung wala nga tayong pera? Aray! Kumikirot na naman ang buong kalamnan ko. Hindi ko na kaya sakit, Melanie. Teka, gagawa ako ng paraan. Para kung sinisilaban ng buhay, Melanie. Yung tiyan mo, parang nasunog na nga. Ang daming pasa. Hindi ko alam kung ba't ako nagkakaganito. Nahihirapan na ako, Melanie. Tulungan mo naman ako. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko eh. Para ako mamamatay sa sakit sa nararamdaman ko, Melanie. Mamamatay? Oo, para ako naubos na kandila na. Hihintayin na lang maubos. Tulungan mo ako, Melanie. Teka lang. Gagawa ako ng paraan. Tutulungan kita. Huwag mo akong iiwan, Melanie. Hindi ko talaga kaya mag-isa. Hindi kita iiwan. Hahanap ako ng tulong. Hindi ko na kaya sakit na nararamdaman ko. Nanghihina talaga buong katawan ko sa sobrang sakit. Aray! Ano nangyayari, Yulo? Nag-iinit na naman yung tiyan ko. Ang init! Dito ka lang. Babalik ako. Uy, saan ka pupunta? Huwag mo ko iiwan, Melanie. Babalik ako, pangako. Sandali lang, ha? Bumalik ka, ha? Natatakot ako na baka hindi mo na ako madatnan ng buhay. Pwede ba huwag ka magsalita ng ganyan? Hindi ka mamamatay. Babalik ako. Sandali lang ako. Sige, bilisan mo. Pakiusap. Kailangan kong humingi ng tulong. At bakit parang aligaga ka yata dyan, Melanie? Ate Laila, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok dito sa bahay? Namiss ko lang naman na umupo dito sa sala ng bahay ko rin dati. Kaya naisipan kong bumisita na rin. Gulat na gulat ka naman dyan. Para bang hindi ka na nasanay. At saka, makikibalita na rin ako. Ate, ano yung nakikita ko sa mga mata mo, Melanie? Awa ba yung nakikita ko? At saka tama ba yung narinig ko? Hihingi ka ng tulong, kaya para bang aligaga ka dyan? Bakit gano'n na nangyayari sa katawan ni Yulo? Epekto yun ang pinainom mo sa kanya. Sinabi niya na para siyang kandila na nauupos. Napakiramdam niya mamamatay na siya. Wala sa usapan natin na papatayin natin siya, Ate Laila. Ubus na ba yung laman ng bote? Oo, ito yung bote. Said na. Mabuti kung ganon. Gusto ko nang mahinto yung nararamdaman niyang sakit, Ate Laila. Ano? Wala akong balak na patayin siya. Siguro naman sapat na yung sakit na pinagdusahan niya ng ilang araw. Kaya gusto ko nang matapos to. Ilang araw pa lang na dumadaing siya. Bumibigay ka na agad. Masyado naman yatang malambot ang puso mo. Pinapatawad ko na siya, Ate Laila. Bakit mo naman siya pinapatawad? Humingi na ba siya ng tawad sa'yo? Hindi, pero tama na. Tama na yung sakit na naranasan niya. Sapat na sa akin yun. Gusto ko na siyang gumaling. May nabanggit ba kung gagaling pa siya? Ha? Ano? Ang sinabi ko, bago kita inutusan na ipainom sa kanya yung laman ng bote, nabanggit ko ba na gagaling pa siya? Wala naman, di ba? Anong ibig mong sabihin? Na hindi na siya gagaling? Na wala nang lunas yung binigay mo sa kanyang sakit? Tama ka. Hindi kasi ako katulad mo na gugustuhin pa na gumaling siya. Yung pinainom mo sa kanya, unti-unting niluluto nun ng laman loob at laman ng katawan niya para maihanda sa oras na pwede na siyang kainin. Ha? Ano? Kainin nino? Pwedeng kainin ko. At pwede rin naman na kainin mo. Ha? Kainin ko? Anong ibig mong sabihin? Kapag naging aswang ka, pwede mo siyang kainin. Hindi naman ako madamot eh. Hindi mangyayari yun dahil hindi ako magiging aswang. Talaga? Baka nakakalimutan mo. May hawa pa kita. Pwede kang maging aswang anumang oras. Oo nga pala. Nasaan na yung gamot, Ate Laila? Akin na, ibigay mo na sa akin. Hindi ko ibibigay. At bakit? Tumapad ako sa usapan natin, di ba? Nagdudusa na ngayon si Yulo. Pero sa nakikita ko sa iyo ngayon, gusto mo pa rin siyang iligtas.
Kaya hindi ko muna ibibigay sa'yo yun ngayon. Ikaw ang hindi tumutupad sa usapan. Ibigay mo na sa akin ang gamot. Teka, saan ka pupunta? Konting paghihirapan ni Yulo at ibibigay ko na sa'yo ang gamot para hindi ka tuluyang maging aswang. Babalik na lang ulit ako. Hindi, ayoko. Ibigay mo na sa akin yun ngayon. Hindi ikaw masusunod, Melanie. Ako ang masusunod. Ikaw ang lumapit sa akin para ituloy ang pinag-usapan natin, hindi ba? Pues, panindigan mo yan. Tapusin mo ang pagpapahirap kay Yulo at tatapusin ko rin ang pagiging aswang mo. Hindi ko na gustong pahirapan pa si Yulo. Tama na. Gusto ko na matigil ang paghihirap niya. Gusto mong matigil? Isa lang naman ang tanging magagawa mo para matigil ang nararamdaman niyang sakit. Anong dapat kong gawin? Patayin mo siya. Ano? Malinaw ang sinabi ko kanina. Hindi na siya gagaling pa. At para matigil ang sakit at pagdurusa niya, patayin mo siya. Yun lang ang tanging paraan para hindi mo na siya makitang nasasaktan. Hindi ko gagawin yon. Hindi ko papatayin si Yulo. Kung ganon, hanggat humihinga siya, patuloy siyang magdurusa. Teka, bumalik ka rito. Huwag kang umalis. Tapos na ang pag-uusap natin, Melanie. Bibisita na lang ulit ako. Ate Laila, bumalik ka rito. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa naman tayo eh. Baka nakakalimutan mo. Kabilugan na ng buwan sa susunod na araw. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin. Sa ngayon, aalis na ako. Teka lang! Mas lalong lumala ang kalagayan ni Yulo at wala akong magawa dahil hindi ko rin alam kung paano mababawasan ang sakit na nararamdaman niya. Napilitan tuloy akong bumalik kay Apong Ubek at pinakiusapan siyang bisitahin si Yulo sa bahay. Mahabaging Diyos! Anong nangyari sa kanya? Bakit ganyan ang itsura ng tiyan niya? Parang nabubulok na ang laman niya, pati na rin ang binti niya. Tulungan niyo po ang asawa ko, Apong Ubek. Wala akong maramdaman na kulam o barang sa kalagayan niya ngayon, Iha. Hindi ho kulam o barang yan. Kung ganun, ano ito? Sinong may gawa nito? Sa labas na po tayo mag-usap para hindi marinig ng asawa ko. Ngayon pa lang po kasi siya nakapagpahinga dahil magdamag siyang dumadaing sa sobrang sakit. Sige, lumabas tayo. Maupo ho muna kayo. Diretsuhin mo na ako, Iha. Ano ang nalalaman mo sa kalagayan ng asawa mo? Gawa ho yun ng kalibadot na nagbigay rin ng sugat sa leeg ko na hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling. Ano? Gawa rin ng aswang yan? Opo, Apong Ubek. Kung gano'y, bakit mo pa ako tinawag ulit? Ano ho? Sinabi ko naman sa'yo na wala akong kaalaman tungkol sa kalibadot, hindi ba? Hindi nga kita nagawang tulungan nang lumapit ka sa akin nung una eh. Sa tingin mo ba matutulungan kita ngayon? Hindi niyo ho ba kayang subukan man lang? Hindi. Wala akong kayang gawin para sa asawa mo, Iha. Ano hong gusto niyong gawin ko? Hayaan ko lang na mamatay ang asawa ko? Sa tingin ko naman ay hindi na rin siya magtatagal. Ano? Huwag niyo pong sabihin yan. Sinasabi ko lang kung anong nakikita ko, Iha. Masyado nang malala ang kalagayan ng asawa mo. Sa tingin ko nga ay naghihintay na lang siya ng oras na malagutan siya ng hininga. Hindi totoo yan. Pasensya ka na, Iha. Wala talaga akong maitutulong sa iyo at sa asawa mo. Teka lang, Apong Ubek. Kailangan ko nang umalis, Iha. Pasensya na. Hindi pwede. Apong Ubek, teka lang ho. Huwag mo na akong pigilan pa, Iha. Wala talaga akong maitutulong. Aray, Oh, anong nangyayari sa'yo? biglang nanigas po ang mga binti at braso ko. Aray! Nako, nanginginig ka na. Ayos ka lang ba? Hindi ko po alam kung ano nangyayari sa akin. Aray! Ha? Bakit ganyan ang mata mo? Anong meron po? Anong meron sa mata ko? Namumula ang mata mo. Alay ko! Aray! Ang sakit! Huwag mong sabihin nagiging aswang ka na rin. Bukas na ang kabilugan ng buwan. Baka nagiging aswang ka na rin gaya ng kalibadot. Aalis na ako. Teka lang, Apong Ubek! Bitiwan mo ko, Iha. Ayokong madamay dito. Aray! Bitiwan mo ko. Huwag mo kong hintayin na saksakin pa kita. Bitiwan mo ko. Aalis na ako, aswang!
Alika! Kailangan kong puntahan si Ate Laila. Kailangan kong hingin sa kanya ang gamot. Hindi mo na kailangan akong puntahan, Melanie. Binibisita na kita ulit. Ibigay mo na sa akin ang gamot, parang awa mo na. Ang sakit na leeg ko. Parang may pumupulupot sa akin na lubid na puno ng tinik. Aray, ganun kasakit. Patunay yan na katulad na rin kita, Melanie. Ibigay mo na sa akin ang gamot, pakiusap. Tumupad naman ako sa usapan, di ba? Akin na. Ibigay mo na sa akin, please. Ano tinatawa-tawa mo dyan? Ibigay mo na sa akin. Walang tunay na gamot, Melanie. Ano? Walang luna sa pagiging kalibadot mo. Magiging isang ganap ka ng aswang na katulad ko. Ibig sabihin niloko mo ako? Oo. Nung una pa lang na kinalimutan mo ang usapan natin, hindi na kita binigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Buo na ang desisyon ko na hawahan ka, kaya yun ang ginawa ko. Walang iya ka. Niloko mo ako. Kung una pa lang hindi ka na bumali sa usapan natin, hindi naman ito mangyayari sa'yo. Kasalanan mo rin kung bakit ka naging aswang. Walang iya ka. Bitawa mo ako, aray! Balak mo pa talagang sumugod sa akin, ha? Ano naman ang laban mo sa akin? Bitiwan mo ako, nasasakal ako, aray! Wala kang laban sa akin, Melanie. Tanggapin mo na lang na yan talaga ang kapalaran mo. Tinanggihan mo ang angka ng kalibadot dati, pero bumalik din sa'yo. Dahil yon sa pagiging traidor mo. Bitawan mo ako, aray! Talagang umaayon sa akin ang tadhana. Biruin mo, nagdudusa na ngayon si Yulo gaya ng gusto kong mangyari. Habang ikaw, nagawa na kitang isang kalibadot. Manluloko ka! Manggagamit! Tinraidor mo kasi ako eh. Yan tuloy ang napala mo. Aray! Ang likod ko! Inihagis pa lang kita, halos maiyak ka na. Napakahina mo talaga. Hayop ka! Tigilan mo ng kalabanin ako at simulan mo ng tanggapin ang kapalaran mo ngayon, Melanie. Mamamatay si Yulo habang ikaw magiging katulad kita. Bitawan mo ang pisngi ko! Bumabaon ang kuko mo! Binabalaan kita, Melanie. Huwag mo na akong kakalabanin pa dahil magkakampi na tayo ngayon. Katulad na rin kita, magiging ganap na aswang ka na bukas! Hindi! Anong hindi? Hindi mo na yun mapipigilan pa. Kahit anong gawin mong pagtanggi, nakakabit na yun ngayon sa'yo. Isa ka ng ganap na kalibadot. Saan ka pupunta? Huwag mong buksan ang pinto ng kwarto ni Yulo. Huwag mo siyang sasaktan. Ano ka ba? Wala akong balak na saktan siya. Gusto ko lang bisitahin ang magiging pagkain ko bukas. Ano? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong bubuksan yan! Bakit hindi ko magalaw ang mga binti ko? Lutong-luto na pala ang laman niya. Anong sinasabi mo? Ang bango naman. Naglalaway na tuloy ako. Huwag mo siyang sasaktan, Ate Laila. Binabalaan kita. Natatakam tuloy ako sa lutong-luto niyang laman. Hindi na ako makapaghintay. Pero hindi itong tamang oras. Pasalamat ka. Napipigilan ko pang sarili ko dahil kung hindi, malalapa ko na sana ang asawa ko nang wala sa oras. Kaya ko pa namang maghintay hanggang bukas. Hindi ako papayag na may magawa ka masama kay Yulo. Iyon ay kung mapipigilan mo ko. At kung kaya mo ring pigilan ang sarili mo bukas. Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Kailangan ko nang umalis. Dahil kung mananatili pa ako rito, baka makain ko na ang asawa ko nang wala sa oras. Magkita na lang ulit tayo bukas. Huwag ka nang bumalik. Gaya ng sinabi ko, hindi mo ako mapipigilan. Kinabukasan,
Kitang-kita ko ang kabilugan ng buwan. Nakaramdam din ako ng kakaibang pagkalam ng sikmura ko. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto namin ni Yulo at dumiretso sa labas ng bahay. Agad kong nakita ang isang asong pag-alagala. Dahil sa matinding gutom ko, hindi na ako nagdalawang isip at yon ang nilapa ko. Pagbalik ko sa bahay, kahindik-hindik ang nadatnan ko. Kinakain ni Ate Laila si Yulo. Yulo! Tulong! Walang yak! Kalayuan mo ang asawa ko, Ate Laila! Huwag mo siya kainin! Huwag mo akong pakialaman. Kumakain ako ng hapunan ko. Matagal ko tong hinintay. Tulungan mo ko, Melanie! Layuan mo ang asawa ko! Sinabi na huwag mo akong abalahin sa pagkain ko! Bitawan mo ako! Matagal kong hinintay na maluto ang karne ni Yulo. Kagabi pa ako takam na takam sa kanya. Kaya hindi ako papayag na maabala mo ako! Huwag ang asawa ko! Mamamatay na rin siya numang oras. Huwag mo nang lokohin pa ang sarili mo. Hindi mo na maliligtas pa ang asawa ko! Hindi ako makahinga. Bitawan mo ako. Mukhang kumain ka na rin ng hapunan mo. Pero amoy hayop ang dugo sa bibig mo. Hulaan ko. Aso ang kinain mo. Tama ba? Wala ka na ron. Bitawan mo ako. Hindi ako kasing ipokrita mo. Talagang lumayo ka pa sa paghanap ng pagkain kung nasa tabi mo naman mismo ang taong pwede mong kainin. Bitawan mo ako. Hindi na ako makahinga. Sige. Masyado kang ipokrita. Hindi ko kakainin si Yulo. Bakit? Hindi ka ba natatakam sa lutong-luto na amoy na laman ni Yulo? Hindi ako maniniwala kung sasabihin mo na hindi ka nababanguhan sa kanyang laman. Amuyin mo mabuti, Melanie. Amuyin mo! Ayoko! Sabi ng amuyin mo! Singutin mo! Ano? Mabango ba? Mabango. Parang masarap na ulam. Dahil totoong masarap yan, Melanie. Tikman mo! Ayoko! Singutin mo pa. Amuyin mo pa! Ang bango nga. Tama. Yan. Nakakawala talaga sa sarili ang mabangong pagkain na nasa harapan nating dalawa, Melanie. Ang bango nga. Huwag mo lang yang basta amuyin, Melanie. Tikman mo. Grabe. Ang bango-bango nga. Sige, lumapit ka kay Yulo. Wag, Melanie! Sobrang bango talaga. Nagugutom na ako. Tikman mo na siya. Huwag ka nang mahiya. Wag! Sige, Melanie, tikman mo. Dilaan mo ang laman niya. Matagal yang naluto kaya siguradong dadalhin ka sa langit sa oras na matikman mo yan. Malambot na malambot ang laman yan. Sigurado ako. Wag! Wag! Masarap nga. Grabe. Ang sarap nga. Kumain ka lang ng kumain, Melanie. Masarap. Wag! Ganyan nga. Kainin mo ang pinakamamahal kong asawa. Bukas magtataka ka kung bakit patay na si Yulo. Wala kang kaalam-alam na nilapa mo rin siya dahil tuluyan ka na rin nawala sa sarili. Ngayon lang ako nakatikim nito. Sige, kumain ka lang ng kumain. At ako na ang bahala sa katawan niya bukas. Masarap nga. Para ako nagising sa isang mahabang panaginip. Mataas na ang sikat ng araw. Nag-alala ako nang makita ko na wala na si Yulo sa tabi ko at puno pa ng dugo ang kobrekama. Nang may marinig akong kalabog sa kusina, agad akong lumabas. Ate Laila,
Buti naman at gising ka na. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Yulo? Bakit ka tumatawa? Ano nakakatawa? Wala ka bang maalala? Wala. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin kung nasaan si Yulo? Ano ba nakakatawa? Nasaan si Yulo? Nasaan siya? Anong ginawa mo sa kanya? Ginawa ko? Nagkakamali ka sa tanong mo. Baka ginawa mo. Ginawa ko? Anong ginawa ko sa kanya? Kinain mo siya, Melanie. Kinain ko? Sinungaling. Bakit mo pinapasa sa akin ang ginawa mo kay Yulo? Ikaw ang kumain sa kanya. Sarap na sarap ka pa nga kagabi sa laman ni Yulo eh. Tapos ngayon, itatanggi mo? Ano? Nakatulog ka sa sobrang kabusugan dahil hindi mo tinantanan si Yulo. Hindi totoo yan. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Wala akong rason para magsinungaling sa'yo. Tao po! Tao po! May tao. Pagbuksan mong bisita mo. Tao po! Pulis? Ano po yun? Magandang araw po, SPO1 Castro po. Miss, ikaw ho ba yung kinakasama nung lalaking nagngangalang Yulo? Ako nga ho. Ikinalulungkot ho naming ipaalam sa inyo yung balita. Balita na ano ho? Natagpuan po kasi yung katawan niya sa ilalim ng tulay. At base sa mga sugat na natamo ng katawan niya, pinaghihinalaan na salvage siya. Grabe ho yung mga sugat na natamo niya. Marami na ho kaming nahawakan na ganitong kaso. Nasaan po ang katawan ng asawa ko? Pwede niyo ho makita yung katawan niya sa morgue. Kung gusto niyo, misis, sasamahan na namin kayo. At isasuggest namin na mailibing na kagad ang katawan niya dahil mamamaho na yun ng sobra. Siguro dahil nababad sa tubig. Pupunta na po ako doon. Sige po, misis. Nakikiramay ho kami. Talagang nagawa mo pang itapon ang katawan ni Yulo sa ilalim ng tulay, ha, Ate Laila? Magpasalamat ka sa akin dahil naging matalino ako sa part na yon. Napalabas kong nasalvage siya. Di hindi mo na kailangan pang magbigay ng statement sa mga pulis. Anong sasabihin mo kung sakaling kinwestiyon ka nila? Nakinain mo ang asawa mo? Ginawa mo kong aswang, kaya ako nagawa yon. Kung merong dapat sisihin, ikaw yon. Ako? Si Yulo ang dapat nasisihin dito. Siya naman talaga ang dapat sisihin una pa lang dahil niloko niya ako. Manluloko siya. Babaero at hindi marunong makontento. Nararapat lang yan sa kanya. Pinatay mo ang asawa ko. Kabit ka lang. Ako ang legal na asawa. Tinuring ko rin siyang asawa, kaya ipaghihiganti ko ang pagpatay mo sa kanya. Kanino ka maghihiganti? Sa akin? Magkasabwat nga tayo, di ba? Nagpapatawa ka ba, Melanie? Kung kinakailangan kong patayin ka, gagawin ko. Papatayin kita! Aray! Ano ba? Patayin kita. Umalis ka sa ibabaw ko! Hindi kita titigilan hanggat hindi ako naghihiganti sa'yo. Nasisiraan ka na talaga. Patay na si Yulo. Hindi mo na siya dapat intindihin pa. Hindi lang ako naghihiganti para kay Yulo, kundi para na rin sa sarili ko. Ginawa mo akong aswang. Kung sa bagay, tama na rin to. Para malabanan na rin kita. Itong sayo! Ang mukha ko! Kinalmot mo ang mukha ko! Kulang pa yan! Etong sayo! Bitawan mo kamay ko! Aray! Huwag mong hintayin na patulang kita! Di patulan mo na magkaalaman tayo! Talagang hinahamon mo ako! Aray! Nang maitulak ako ni Ate Laila, mabilis siyang bumangon at pumunta sa kabilang dulo ng lamesa. Nagpalit siya ng anyo sa mismong harapan ko. Natanggal ang ulo niya na may kasamang mga laman loob niya sa katawan niya. Agad na humaba ang kanyang bituka papunta sa akin para atakihin ako. Buti na lang at nakaiwas ako agad at saka mabilis na inabot ang kutsilyo sa may lababo. Kung gusto mo akong patayin, Melanie, pwes, papatayin na rin kita. Kala ko pa naman ngayong patay na si Yulo, magiging magkakampi na tayo dahil pareho na tayong mga aswang. Hindi. Alam na alam mong ayaw kong maging aswang pero tinuloy mo pa rin. Tinraidor mo ko at yan ang naging kabayaran. Bakit hindi mo nalang tanggapin na yan ang kapalaran mo, Melanie?
Tinatanggap ko na ngayon ang pagiging aswang ko, hindi dahil gusto ko, kundi gagamitin ko ang pagiging aswang ko para kalabanin ka at patayin ka. Yun ay kung mauunahan mo mapatay ako. Dahil kapag nauna akong mapatay ka, susunod ka kay Yulo sa impyerno! Pakawalan mo ako! Huwag mong ipulupot ang bituka mo sa katawan ko. Hindi ako makagalaw. Ano bang akala mo, Melanie? Na dahil isang ganap na aswang ka na, may laban ka na sa akin? Na mananalo ka na sa akin? Doon ka nagkakamali. Bitawan mo ako! Ano ba? Patutunayan ko sa'yo na wala kang kalaban-laban sa akin! Iyon ang akala mo. Lalaban ako hanggat kaya ko. Ha? Saan ka pupunta? Baka nakakalimutan mo. Lumilipad na ulo ka lang ngayon. Kung puwersa ang pag-uusapan, ako ang meron nun. Lobo ka lang kung tutuusin. Kaya ikaw ang mapapasunod ko. Mapipilitan akong pakawalan ka! Tinanggal mo pa talagang pagkakapulupot ng bituka mo sa katawan ko. Huli ka ngayon! Ano ba? Bitawan mo ko! Huwag mo akong iikot! Tama na! Doon ka sa malayo! Aray! Tumama pa ako sa pader! Kailangan kong bilisan ang kilos ko habang malayo pa siya. Kailangan ko yung gas. Sakit ng ulo ko! Nahihilo pa ako, aray! Nakita ko na! Ano yung hawak mo, ha? Ano yan? Ate Laila, tingnan natin kung makakabalik ka pa sa katawan ko! Ano yung binubuhos mo sa katawan ko? Hindi! Huwag mo sisindihan yan! Huli na. Hindi mo na rin ako mapipigilan pa. Wag! Katawan ko! Hindi maaari. Patayin mo yung apoy! Sa tingin mo ba susunod ako sa'yo? Napasunod mo na ako dati, Ate Laila. Hindi na ngayon! Sinunog mo ang katawan ko! Paano pa ako nito makakabalik sa normal? Hindi ka na makakabalik pa dahil papatayin na kita. Ikaw ang susunod kay Yulo. Mas papatayin kita, Melanie! Etong sa'yo! Hindi mo na ako mahuhuli gamit yung bituka mo! Bakit ka nagtatago dyan sa ilalim ng lamesa? Lumabas ka dyan! Mabibigla ka sa pag-atake na gagawin ko! Bitawan mo ko! Bitawan mo ang bituka ko! Pagsisisihan mong ginawa mo kong aswang, Ate Laila! Bitawan mo ko! Aray! Ang bituka ko! Bakit mo pinutol ang bituka ko? Ito ba ang bituka mo? Ito, panoorin mong mabuti kung paano ko to kakainin sa mismong mga mata mo! Walang ya! Natuto ka na rin talagang lumaban! Pero kung akala mo mamamatay ako dahil sa pagsunog lang ng katawan ko at pagputol sa bituka ko, doon ka nagkakamali! Bakit? Sa tingin mo ba wala akong alam kung paano ka papatayin, ha? Anong ibig mong sabihin? Saan ka pupunta? Tumago ka na naman sa ilalim ng lamesa! Bulaga! Nasa likod mo na ako ngayon! Ano ba? Bitawan mo ako! Huli ka na ngayon! Ha? Bitawan mo ako! Ang laman loob ko! Huwag mo akong higitin! Oh, bakit parang natatakot ka ng sobra, Ate Laila, ha? Tama na! Tama na, Melanie! Bitawan mo na ako! Bakit? Tatakas ka pa, ha, Ate Laila? Ayaw mong pumayag na mapatay kita? Wala ka ng katawan ngayon. Wala ka ng babalikan. Bitawan mo ako, sabi! Hindi ka na makakabalik pa sa pagiging normal na tao. Kaya hayaan mo na lang na patayin kita. Hindi! Bitawan mo ako, Melanie! Bitawan mo ako! At ano namang balak mo kung pakakawalan kita? Gaya ng sinabi ko, wala ka nang babalikan pa na katawan. Nasusunog na ang katawan mo, Ate Laila. Hindi magtatagal, tuluyan na rin niya magiging abo. Huwag mong sabihin na habang buhay ka na lang lilipad, ha? Pakawalan mo ako ngayon din! Hindi na ikaw ang masusunod ngayon, Ate Laila. Ako na ang naglalaro ng larong sinimulan mo. Hayaan mo, hindi na kita pahihirapan pa. Wala ka na rin namang katawan na kakabitan ulit ng ulo mo, kaya mas makabubuti kung mamamatay ka na. Ang buhay mo ang sisingilin ko! Ano yan? Bitawan mo ang kutsilyo na yan! Bakit ko naman bibitawan kung ito ang papatay sa'yo? Ano? Alam ko kung paano patayin ng kalibadot na katulad mo.
Kailangan ko lang saksakin ang puso mo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, Melanie! Huwag mo nang subukan pang tumakbo, Ate Laila. Masyado ka ng maraming kinimkim na sama ng loob. Sundan mo ng pinakamamahal mong asawa sa impyerno. Kung tutuusin, ikaw naman dapat ang sisihin sa lahat. Hindi mo na sana ako dinamay pa rito. Hindi mo na sana hinihiyan tulong ko na lapitan si Yulo noon para mahulog ang loob niya sa akin. Nahulog din tuloy ang loob ko sa kanya. Dapat tinanggap mo na lang na babaero siya. Di sana naka-move on ka na. Nadamay tuloy ako kaya pareho tayong nawasak. Ikaw ang nagpalala ng sitwasyon. Kaya mamahinga ka na, ate. Isang taharak lang ng kutsilyong to sa puso mo. Tapos na ang paghihirap mo. Hindi! Ayoko! Pakawalan mo ako! Tinatapos ko ng paghihirap mo, Ate Laila. Samahan mo na ang asawa mo. Naasawa ko rin. Hindi! Paalam, Ate Laila. Walang yaka. Talagang papatayin mo ang sarili mo, kadugo! Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita makakalimutan. Nag-iwan ka rin ng isang bagay na hindi ko matatakasan. At yun ay ang pagiging aswang ko. Haharapin ko to, pero sisiguruhin ko na hindi ako tutulad sa'yo. Magpahinga ka na ng tuluyan. Hindi ko akalain na sa isang iglap, tuluyan ang magbabago ang buhay ko dahil sa kagagawan ni Ate Laila. Nang mailibing ko ang katawan ni Yulo at nagawa ko ring itapon sa malayong ilog na may buwaya ang bangkay ni Ate Laila, umalis na rin ako sa lugar na yon. Nagpunta ako sa liblib na lugar na malayo sa maraming tao. Mabuti na lang, isang pamilya na aswang din ang nakilala ko sa probinsya. Mababait sila. Kinupkup nila ako at tinuruan nila ako kung paano ko kokontrolin ang pagiging aswang at mabuhay na hindi kailangang manakit ng tao. Sinusubukan ko ulit buuin ang buhay ko at kalimutan ang lahat ng hindi magandang nangyari. Ilang taon na ang nakalipas mula nung mangyari yon, nasanay na ako sa buhay ko bilang aswang. Pero mas pinili ko ang maging mabuti dahil alam kong ang lahat ng ginagawa natin sa mundo ay may kapalit.